Annyeonghaseyo yorobun, Chonajim. Alright, ang ating video po ngayon is yung pagpa-process ng F6. Kung paano daw ako nag-process. Ayan, sa mga nagtatanong po, ito na po, i-share ko yung aking experience, no? So, bago po tayo pumunta sa KBAC, kailangan po natin ng kompletong requirements. Kasama na po dyan yung ating unang-una, yung ating visa application form. Ayan guys, katulad po nito. Visa application form. Dapat meron po tayong sunod nga dito. Passport information. Number 2 page. Passport information. Nakalagay dito. May contact information. Yan, address. Laging hinihingi yung address, guys. Address ng asawa nyo. Ganyan. Contact information. And marital status and family details. Yan. Education. Educational background mo. Tsaka ano ng asawa mo. Tapos, employment. Details of visit. Tapos, details of invitation. Ayan guys, dito sa details of invitation, dapat may invitation letter na galing sa asawa mo po. Paras po kayong susulat na invitation. Susulat po yung asawa mo na invitation letter. Tapos, may isa pa kayong letter na susulatan. Yung ikaw po, isusulat mo po sa isang, kung paano kayo nagkakilala, yung love story. So, yung sa akin ko po, sa isang bond paper, sinulat ko po doon yung paano kami nag-start, kailan kami nagkakilala, yung mga date dapat nakalagay doon. Ayun. Dapat meron po kayong letter. English po, isusulat mo sa English. Tapos siya naman, sulat niya sa in Korean. Yun po yung ginawa ng asawa ko. Tapos ako naman nga, sinulat ko sa English. Tapos, bukod sa letter, yung pong mga COE, yung mga pinagtrabahuhan ng asawa mo po, yan, dapat meron po siyang COE. Saan siya nagtrabaho, tsaka yung computation ng, kasi doon yung computation ng sahod ng asawa ko, dapat naka-total, ganun, naka-itemize yung mga sahod niya. Ganun, magkano yung sahod, anong trabaho ng asawa mo, ganun. Dapat kompleto po yung COE. Tapos, mga picture po, proof of relationship. Dapat marami po kayong picture together. Tsaka ng family. Dapat kasama po ng may picture kayo nakasama ang family. Kasi siya, yung asawa ko, nung una namin magkita, sinama ko talaga siya sa Mindoro. Tapos yun, may mga picture kami doon, yung sinave ko talaga yon. Tapos, lahat ng kaganapan, nung kinasal kami, mga picture din kami, ayun po, kailangan nyo masave yung mga mahahalagang picture na yan. Kasi gagamitin yan marami pang gagamitin yung mga picture na yan Yan sa KBAC, sa CFO, ginagamit din yan, at saka sa immigration, yung mga pictures, kailangan may kopya po kayo yan. And then, bukod po dyan is yung medical. Tama po, kailangan po medical po. At kapag po medical, kailangan international hospital yung pagpapamedikalan nyo po. Yung siya ng Korean embassy. Katulad dun sa akin, dun po ako nagpa-medical sa Manila Doctors. Kompleto na po sila doon, at saka kalimitan ng nagpapamedical na galing sa Korea, doon sa napunta sa Manila Doctors. And doon nga po, pagdating mo ng Manila Doctor, sabihin mo po papamedical ka, spouse visa, ganon. Para sa spouse visa, yun, papupuntahin ka sa 3rd floor at may nag-a-assist po doon sa'yo. Meron silang staff na mag-a-assist na ito, ganyan, ito, yung may package sila, pero sabihin mo sa kanila na ang kukunin mong medical exam is yung may TB test at saka yung may physical exam. Kompleto guys, kompleto yun.
Doon, ang dami kong medical naman na experience dahil nagtatrabaho sa company, no. Doon talaga, grabe, lahat ay chinek. Pati dito sa pandinig, may nilalagay silang aparato dito. Grabe, lahat chinek. Dito, yung mga dinidikit ng mga ano, sabi ko parang nakikita ko lang ito sa mga ano sa sine Yung mga dikit-dikit dito hanggang doon sa paa. Ayun, may gayon din yun. May gayon din na ano, papacheck. Ang dami guys. Tapos, yun ang kailangan nyo pong unahin kaysa sa ibang ano. Kasi sa medical, higpit po sila. Sobrang higpit. Ako po nakailang balik-balik ako. Ako, pangalawang check-up, ganito, ganyan. So, kailangan niya po na ano, pa-medical muna kaagad. Tapos, kailangan niyo rin po ng police clearance. Police clearance po. Yun po. Ay, hindi. NBI. NBI po. Yung wala ka dapat, criminal record. NBI po ang kailangan. So, mag-provide na rin po kayo ng police clearance if ever. Pero, NBI po talaga yung ano nun. Hinahanap nila. Yun. Tapos, ano pa bang hinahanap sa F6? Yung marital status. Ay, hindi. Marriage relation ng asawa mo po. Halimbawa, divorce siya. May ano siya dati. Kagaya ng asawa ko, may asawa siya dati. Hiwalay sila. Dapat nandun yung statement, yung history. Ayan. Yun ang kailangan mo po. Translated to English. Yung isa, nakasulat sa Korean, iaano yan sa KBAC. Yun namang isa na marriage details ay nakatranslate sa English, yun ay hinahanap naman kapag umattend ka ng CFO. Lahat ng may partner na foreigner ay kailangan kumuha ng CFO. Pagkatapos mo po sa KBAC na makapagpasa ng ng mga papers, CFO po ang sunod. At sa pagpaprocess ng F6, kompleto nga po dapat kasama po dyan ang exam. May medical, may exam. Yes po, hindi po katulad dati na walang exam. Yung mga pupunta na Korea, ngayon po may exam. Kailangan po talaga nakapag-aral tayo kahit kaunti. Ako po, self-study po ako. Sa bahay lang po ako nag-aral. Pero sa awa ng Diyos, nakapasa po tayo. So, ganun po. Pagka naka-okay na po yung papers nyo sa KBAC, tatanungin po kayo. May choices po kayo kung sino mag-e-exam sa inyong dalawa. Kung marunong pong mag-English yung inyong asawa, siya mag-e-exam. Ang i-exam niya English. Kung hindi naman po, ikaw po mag-e-exam. Korean ang i-exam mo. So, good luck sa'yo. Pero madali lang naman din po. Kasi, kahit pa paano, di ba, nag-aral naman tayo ng basic. Ayun. So, wala na akong nakalimutan ba? Tama ba? Wala na ba akong nakalimutan? Wala na po. Yun lang naman lahat. So, sasabihin naman po agad sa'yo kung may kulang. So, once na makompleto mo na yun, pababalikin ka po ulit. Madali lang naman po, wag kang kabahan. Kasi ipapasa mo lang naman yung papers doon. Tatanungin ka, sa inyong asawa mo, ganito, ito, kulang mo, ganyan. Titingnan yung mga papers. So, pag kulang nga, sasabihin naman yon. Tapos, di ba nagpasa na ako ng KBAC, ng papers ko sa KBAC. Nung umaga, nung hapon, nag-exam ako. Tapos, yun nga, ang sabi sa akin, yung result ng exam at saka yung result ng aking mga papers ay magkasabay. So, nag-offer sila ng kung ipapa-deliver ko ba sa bahay o pick up na lang doon. So, sa akin po pinadeliver ko, kaya umabot siya ng parang 18 days. Ayun guys, kung malapit lang po kayo sa KBAC, pick up nyo na lang po. Kasi pag pinadeliver nyo, ang bayad ay 900. 400 pala. 400. Ang binayaran ko nga pala po doon sa KBAC is 2,000 plus 900. Tapos yung for deliver is 400. 2,900 plus 400 na for delivery. Okay.
Yun guys, kung may mga katanungan pa po kayo, comment na lang po kayo. Kaya hanapin niyo po ako, mag-message po kayo sa aking messenger ni Risa Edna Lino. Okay po. Thank you. 감사합니다.